Tanong ko lang po, yung tungkol sa sinabi ng Diyos, yung mga buto sa libingan na magkakaroon ng litid at laman, tapos muling mabubuhay. Paano po yung na-cremate po? Yung mga naging abo na po? Yun ang butong sinasabi mo. Parang kinremate na yun, tuyo na eh. Kasi alam mo, pag ang isang bagay completely tuyo na, madidisintegrate na yan eh. Magpupulbos na uli. At basahin natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Basa. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Ano ba pagkaintindi mo iha sa alabok? Di ba alabok abo na? Yun. Naaabo talaga ang tao. Ngayon, kahit na ang buto mo naabo na, ibig sabihin, disintegrate na, hindi na formang buto, pwede pa uling buhayin ng Diyos yun. Basahin natin ang Ezekiel 37. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman. At tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga. At kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayun. Yun ang proseso eh. Mula dun sa natuyong butod. Cremated na, halimbawa, Halimbawa, nakain ka na ng pating, pwede naman kunin ng Diyos yun para buhayin uli. Haharap tayo sa Panginoon. Sabi nga ng pasyon, at sa balye ni Hosapat, hihipan yaong pakakak, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang pangungusap. Nagtataka nga ako sa mga Katoliko, Pag sinabi mong may pagkabuhay na maguli, mayroong Katoliko hindi naniniwala, nasa pasyon. Binabasa taon-taon. Dito sa Valenzuela, may mga pabasa ako nakikita riyan May mga lasingan pa kapag may basahan Kasi mas mahusay daw bumasa yung medyo lasing na, yung medyo mapungay na mata. Bangon kayo, mga patay, magsidulog, kayong tunay sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Tanyo? Nasa pasyon yan, nasa Biblia yan Bubuhayin ng mga patay. Doon sa araw na yun, mananagot ka sa Diyos sa lahat ng ginawa mo. Kaya ngayon pa lang, magsisi na tayo mga kababayan. May niloko ka, may dinaya ka. Magpagsisihan na natin. Kasi pag hindi natin yan, pag hindi tayo magbabago, pagdating ng paghuhukom, haharap ka doon, o ikaw, yung iyong manugang, pinakialaman mo, napakawalang hiya mo. Biro mo, pati manugang mo, pinapatulan mo. Mapapahiya ka doon. Ay, alam nyo, akala natin, pagka walang nakakakita, hindi tayo nahihiya gumawa ng masama. Pagdating ng pagkabuhay ng mga patay, bubuhayin mga patay para hukuman. Nako, katakot-takot na kahihiya ng aanihin natin doon. Pakinggan nyo sa Daniel 12:2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kata nyo?
Pagkagising ng mga patay, magigising sa walang hanggang buhay yung iba, ang iba sa walang hanggang kahihiyan at pagkapahamak. Yan po, di maiwasan yan. Mangyayari yan. Dapat kasi yan, meron yan talaga eh. May paghuhukom po eh. Merong hindi nare-resolve dito sa lupa. May inapi, hindi nakaganti. May masyadong napakaswapang na namamayani. Pagka walang paghuhukom, lalabas, agrabyado, mahihirap eh. Pero darating ang oras, lalagay ng hustisya lahat yan. Yun po ang hinihintay ng Kristiyano. Yung pagbabalik ni Kristo kung kailan huhukuman ang lahat ng tao sa mundo. Yan po yan.